Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga at ito po ang aking daily devotion. Bakit ka dapat mag-fasting regularly? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa Nehemiah chapter 1 verse 4. Ang sabi po ay, It came to pass when I heard these words that I sat down and wept and mourned 13 days, and fasted, and prayed before the God of heaven. Ang topic po ngayong araw is tungkol sa fasting. Madalas nating naririnig na ang salitang fasting ay, ang una nating naisip ay pag hindi kumain. Pero sa totoo lang ay, fasting is not just skipping meals, it's choosing to feast on God instead. Ang fasting ay isang spiritual discipline. Isa itong desisyon na pansamantalang talikuran ng physical na kasiyahan gaya ng pagkain o social media para mas lalong tumutok sa Panginoon. Pag tayo ay nagpa-fasting ay hindi lang tayo basta naghihintay ng sagot mula kay Lord. We're saying, Lord, I need you more than anything. Sa Bible ay maraming pagkakataon na ginagamit ang fasting bilang tugon sa desperate situations, paghahanap ng direksyon at pagpapakita ng deep devotion. Katulad nga ni Nehemiah, nung narinig niya ang kalagayan ng Jerusalem, umiyak siya, nagluksa at nagfast. Hindi siya nagpanik, pagkus ay nanalangin siya. Ang first teaching ngayong araw is, fasting is a normal Christian discipline. Hindi lang ito para sa mga super spiritual na tao. Ang fasting ay para sa lahat ng Kristiyano na gustong lumalim ang relasyon nila kay Lord. Regular po itong ginagawa ng early Christians. Makikita natin ito sa Acts chapter 13 verse 2 to 3. Habang nagpo-fast at nagpe-pray sila, doon sila kinakausap ng Holy Spirit. Ang second teaching is, fasting is spending a lot of time with God. Kapag tayo ay nagpa-fast ay hindi lang natin tinatanggal ng pagkain o social media. Pinapalitan natin ito ng oras kasama ang Panginoon. Pwedeng basahin ng Bible, mag-worship, or mag-journal, o tahimik lang na makinig sa Kanya. Kung wala ang prayer during fasting, parang nag-diet ka lang. Pero kapag may prayer, spiritual breakthrough yan. Ang last teaching is, fasting is aligning your heart with God. Lagi natin sinasabi, Lord, your will be done. Pero paano natin maririnig ang will niya kung sobrang ingay ng mundo sa paligid natin? Through fasting, tuturn down natin yung volume ng mundo para mapakinggan natin ang boses niya. Sabi nga sa Joel chapter 2 verse 12 to 13, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning. Rend your heart, not your garments. Ibig sabihin ay, hindi ito about sa pagpapakita sa labas. It's about real transformation sa puso natin mga Kristiyano. Yun lamang po.